tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mabilis na tumitindi at pumapasok sa panibagong antas ang palitan ng malawakang airstrike sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa mga huling araw, muling naging maingay ang pandaigdigang larangan matapos maglunsad ang Russian Armed Forces ng isang napakalaking pinagsamang pag-atake gamit ang higit sa 200 drone at iba't ibang uri ng mga sopistikadong misil. Ang pangunahing idinulot nito ay ang matinding pinsala sa mga estratehikong pasilidad ng enerhiya at sa mahalagang infrastruktura ng pantalan sa probinsya ng Odessa sa timog ng Ukraine. Kasabay nito, may mga lumalabas ding kontrobersyal na ulat hinggil sa isang umano'y matagumpay na pag-atake ng drone ng Ukraine sa malalim na teritoryo ng Russia, partikular sa industrial na lungsod ng Nizhnekamsk. Ang sabay na kaganapang ito ay nagpapakita kung paano lalong lumalawak ang saklaw ng labanan at kung paano direktang naapektuhan ang mga pangunahing pasilidad na nagtataguyod sa ekonomiya at pamumuhay ng mga tao. Upang maunawaan ng buo ang kasalukuyang sitwasyon, kailangang suriin ang dalawang magkahiwalay, ngunit magkaugnay na kaganapang ito ng may pag-iingat at objetibong pananaw. Sa unang bahagi ng ulat na ito, tatalakayin natin ang mga ulat ukol sa sinasabing drone attack ng Ukraine sa Nizhnekamsk na matatagpuan sa rehiyon ng Tatarstan sa Russia, kabilang ang mga limitasyon sa beripikasyon ng datos at mga kakulangan sa impormasyon na dapat panglinawin. Sa ikalawang bahagi naman, pag-aaralan natin ng detalyado ang ginawang malawakang air assault ng Russia sa Odessa, kasama ang mga ginamit na hypersonic, anti-ship at ballistic missiles, pati na rin ang naging tugon ng air defense ng Ukraine at ang malalim na epekto nito sa pandaigdigang logistics. Ang pag-unawa sa mga mekanismong ito ay magbibigay ng malinaw na larawan kung paano binabago ng teknolohiya at bagong estratehiya ang takbo ng digmaan sa Europa. Alam natin na ang bawat galaw sa himpapawid ay may kaukulang epekto hindi lamang sa mga sundalo sa frontline, kundi maging sa ekonomiya ng buong mundo. Nagsimula ang panibagong yugto ng tensyon nang lumabas ang mga paunang ulat mula sa Associated Press, Reuters at iba pang internasyonal na pamamahayag noong Agosto 10, 2026. Ayon sa mga nakalap na datos, nagkaroon umano ng isang malaking drone strike ang militar ng Ukraine sa lungsod ng Nizhnekamsk na matatagpuan sa rehiyon ng Tatarstan sa Russia. Ang lungsod na ito ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang sentro ng industriya ng langis at petrolyo sa buong Russian Federation na matatagpuan humigit kumulang 1,200 kilometro sa silangan mula sa mismong hangganan ng Ukraine. Sa mga paunang balita at headline na ipinalabas ng mga opisyal na tagapagsalita ng rehiyon, sinasabing umabot sa hindi bababa sa 12 katao ang nasawi habang 30 na iba pa ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat dahil sa maagang pag-atake na ito. Ito na ang isa sa pinakamataas na bilang ng mga nasawi at nasugatan na naitala mula sa iisang drone attack ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang pangunahing target ng ataking ito ay ang mahahalagang pasilidad ng enerhiya at industriya sa lungsod, partikular ang Taneco Oil Refinery na pagmamay-ari ng kumpanyang Tatneft. Ang Taneco ay kilala bilang isa sa pinakamakabago at pinakamalaking oil processing facility sa buong Russian Federation na nagpoproseso ng malaking bahagi ng supply ng petrolyo. Batay sa mga opisyal na pahayag ng mga otoridad sa Tatarstan, ang mga pumasok na drone ay tumama sa mga industrial na zone at pambayang pasilidad sa Nizhnekamsk. Dahil sa matinding epekto ng insidenteng ito sa mga lokal na residente at manggagawa, agad na nagdeklara si Rustam Minikhanov, ang namumuno sa rehiyon ng Tatarstan, ng isang opisyal na araw ng pagluluksa sa buong lalawigan. Kumpirmado rin sa isang pahayag sa Telegram ng alkalde ng lungsod na si Radmir Belyayev na maraming pambayang pasilidad at estrukturang pang-industriya ang direktang naapektuhan ng mga pagsabog. Bagamat naglabas ng mga paunang bilang ang mga lokal na opisyal, nananatiling limitado ang mga opisyal na teknikal na detalye mula sa magkabilang panig at wala pang buong kumpirmasyon hinggil sa eksaktong lawak ng pinsala sa kakayahang mag-operasyon ng refinery. Nakakalat man sa social media ang mga video na nagpapakita ng makapal na usok mula sa kinaroroonan ng Taneco Refinery, hindi pa agad ma-verify ng independyente ang tunay na antas ng pinsala sa estruktura nito. Sa larangan ng pamamahayag at pagsusuri ng balita, napakahalagang ilahad ang insidenteng ito ng may mataas na antas ng pag-iingat at profesionalismo.
Ang mga nakuhang paunang impormasyon mula sa mga pandaigdigang ulat tulad ng AP News at Reuters ay nakasalalay sa mga pahayag ng lokal na press service ng Tatarstan at Russian state media. Walang mga independiyenteng grupo o pandaigdigang organisasyon sa mismong lugar na nakapagsuri ng independiyente sa opisyal na talaan ng mga nasawi at nasugatan upang patunayan ang eksaktong kalagayan ng mga biktima. Dahil dito, kailangang manatiling kritikal ang publiko sa pagtanggap ng mga numero hanggat hindi pa nakukumpleto ang buong proseso ng beripikasyon sa mismong lugar. Karaniwan kasing hindi direktang kinukumpirma ng Armed Forces of Ukraine ang kanilang mga tiyak na operasyon sa loob ng Russia sa mga unang oras matapos ang insidente. Gayunpaman, binigyang diin kamakailan ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang pag-atake sa mga oil infrastructure ng Russia ay isang estratehikong tugon upang bawasan ang kapasidad ng militar at pondo ng Moscow sa digmaan. Marami pa ring mga pangunahing impormasyon ang kulang at kailangan patuloy na suriing mabuti mula sa iba't ibang ligtas at beripikadong sanggunian. Unang-una, wala pang eksaktong technical na ulat kung aling partikular na distillation tower o imbakan ng langis sa loob ng Taneco Refinery ang permanenteng nasira o kung gaano katagal bago ito muling maipagawa. Pangalawa, wala pang opisyal na buong talaan na nagpapakita sa pagkakakilanlan ng lahat ng 12 sinasabing namatay at 39 na nasugatan sa nasabing lungsod. Panghuli, wala pang direktang opisyal na pahayag mula sa mismong General Staff ng Armed Forces ng Ukraine na nag-aako ng buong detalye ng operasyon sa Nizhnekamsk, habang ang Ministry of Defense ng Russia ay hindi pa naglalabas ng kanilang kumpletong investigative report ukol sa insidente. Ang ganitong mga kakulangan sa impormasyon ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng dalawang panig ng kwento bago gumawa ng anumang pinal na konklusyon. Nananatiling bukas ang ating mga linya upang tanggapin ang mga susunod na beripikadong ulat ukol sa pangyayaring ito. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan ukol sa nangyari sa Nizhnekamsk, mas malaki at mas detalyadong operasyon naman ang naitala sa timog na bahagi ng Ukraine. Noong gabi ng Agosto 8 hanggang sa madaling araw ng Agosto 9, 2026, nagsagawa ang Russian Armed Forces ng isang napakalawak at pinagsamang airstrike sa probinsya at lungsod ng Odessa. Ayon sa mga opisyal na ulat na inilabas ng Ukrainian Air Force, ginamit ng Russia sa ataking ito ang kabuuang 202 na mga unmanned aerial vehicles o UAVs na karamihan ay mga Shahed-type drones, kabilang ang mga jet-powered variants, pati na rin ang mga decoy drones gaya ng Gerbera, Italmas at Parodia. Kasama rin sa mga pinalipad ng Russia ang 6 na Bandero loitering munitions na kilala bilang mga hybrid na cruise drone. Ang napakaraming aerial assets na ito na umabot sa kabuuang 290 na flight units laban sa buong bansa ay idinisenyo upang lumipad ng mababa at sabay-sabay upang guluhin ang mga radar at air defense systems ng Ukraine. Nais ng mga umaatake na ubusin ng mga bala at pagurin ang mga defender bago pakawalan ang mas mabibigat at mas mabilis na mga misil. Hindi lamang mga drone ang ginamit sa masidhing pag-atake na ito sapagkat nagpakawala rin ang militar ng Russia ng kabuuang 11 missiles na idinirekta sa rehiyon ng Odessa. Kabilang sa mga armas na ginamit sa air assault ay ang 17 ballistic missiles sa buong operasyon, kabilang ang Iskander-M at mga S-400 system na pinalipad sa land attack mode mula sa occupied Crimea at Black Sea. Kasabay rin itong ipinadala ang mga P-800 Onyx supersonic anti-ship missiles na may napakataas na bilis at mababang flight profile, pati na rin ang mga KH-31P anti-radar missiles na idinisenyo upang direktang sirain ang mga radar station ng Defender. Ang ganitong uri ng kombinasyon ng mga armas ay nagpapakita ng isang napakahirap na hamon sa anumang modernong integrated air defense system sa buong mundo. Sa kabila ng napakalakas na pagsabog at dami ng mga pumasok na banta, nagpakita ng matinding katatagan at kahusayan ang mga crew ng Ukrainian Air Defense. Mula sa 202 na UAV sa buong bansa, matagumpay nilang nabaril o na-neutralize sa pamamagitan ng electronic warfare ang kabuuang 174 na mga drone na katumbas ng 86.1% pambansang interception rate. Sa mismong airspace naman ng Odessa, naitala ang humigit kumulang 72% tagumpay sa pagbaril sa mga pumasok na drone, habang pumpong sa kabuuang 6 na Bandero loitering munitions ang matagumpay ring na-neutralize o naabot ang 83.3% antas ng tagumpay.
Gayunpaman, nahirapan ng mga kinetic interceptors tulad ng Patriot system na ibagsak ang mga ballistic at supersonic missiles gaya ng Iskander-M at Onyx dahil sa limitadong supply ng interceptor missiles. Bagamat one missile lamang ang opisyal na nabaril sa ere, ang matinding active electronic warfare countermeasures ng Ukraine ay nagdulot sa humigit kumulang 3 misil na magloko, mawalan ng gabay, at hindi makatama sa kanilang target. Subalit sa kabila ng mataas na interception rate sa mga drone, hindi pa rin ganap na napigilan ang lahat ng mga mabilis at mabibigat na misil na pumasok sa probinsya. May kabuuang 22 magkakaibang lokasyon sa buong Odessa ang direktang natamaan ng mga misil at drone na nakalusot sa depensa, habang ang mga labi o debris ng mga nabaril na armas ay bumagsak sa 6 na magkakaibang lugar. Ang mga pagbagsak na ito ay nagdulot ng hindi bababa sa 8 hanggang 12 na nasugatan sa mga lokal na lugar. Sa mga lokal na lugar, kumpirmado mismo ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa kanyang opisyal na pahayag na direktang napinsala ng pag-atake ang mahahalagang pasilidad ng enerhiya at ang mismong infrastruktura ng commercial port sa Odessa. Mahalagang linawin para sa objetibong pag-uulat na walang ibinigay na eksaktong casualty count o opisyal na bilang ng mga namatay ang pamahalaan ng Ukraine para sa partikular na insidenteng ito sa Odessa. Ang kawalan ng opisyal na datos sa pinal na casualty count ay nagpapakita rin ng patuloy na pagtatasa ng mga otoridad habang ginagawa ang clearing operations. Upang mas maunawaan ang tunay na lalim ng kaganapang ito, kailangang tingnan ang stratehikong papel na ginagampanan ng Odessa sa buong rehiyon. Ang Greater Odessa Port Complex na kinabibilangan ng mga pantalan ng Odessa, Pivdeny at Chornomorsk ang itinuturing na pangunahing economic lifeline at pintuan ng kalakalan ng Ukraine sa buong mundo. Ang pampublikong pasilidad na ito ang humahawak sa humigit kumulang 60% ng kabuuang merchandise exports ng bansa at halos 89% ng lahat ng agrikultural na produktong iniluluwas sa internasyonal na merkado. Dahil sa matinding banta sa seguridad, ang pagkasira ng mga grain terminals, container cranes at fuel storage facilities kasabay ng pag-atake sa mga civil cargo ships ay nagdulot ng malaking takot sa maritime industry. Napilitan ng mga internasyonal na shipping lines gaya ng Maersk at CMA-CGM na pansamantalang itigil ang pagpasok ng kanilang mga barko sa mga pantalan ng Odessa. Dahil dito, tumaas ng husto ang singil sa war risk insurance at freight rates sa buong Black Sea na nagdulot ng matinding pagkaantala sa daloy ng mga produkto. Ang tuloy-tuloy ng pag-atake sa mga substation ng kuryente at sa infrastruktura ng pantalan ay direktang nagpabigat sa kapasidad ng Ukraine na magluwas ng kalakal at magpanatili ng matatag na supply ng enerhiya. Dahil sa pagkasira ng Odessa Thermal Power Plant at ng mga kaugnay na power substations, nagkaroon ng matinding kawalan ng kuryente na kinakailangan upang mapatakbo ang mga gantry cranes at cold storage facilities. Ayon sa mga pagtaya ng National Bank of Ukraine, ang pagkakaparalisa ng maritime exports na ito ay maaaring magdulot ng nawalang export revenues na humigit kumulang 2.5 bilyong dolyar sa ikalawang kalahati ng taon. Napilitan tulad ng inaasahan ang mga exporters na ilipat ang ruta ng kanilang mga kalakal sa pamamagitan ng mga alternatibong land at river corridors, kabilang ang mga pantalan sa Danube River at daang Riles papuntang Romania at Poland. Gayunpaman, ang mga alternatibong rutang ito ay may limitadong kapasidad, mas mabagal ang biyahe at may mas mataas na gasto sa transportasyon. Ang ganitong pagkaantala sa logistics ay may direktang epekto rin sa pandaigdigang seguridad sa pagkain o global food security. Ang Ukraine ay isa sa mga pangunahing tagapagluwas ng trigo, mais at sunflower oil sa buong mundo. Ang pagbara at pagkasira ng mga pasilidad sa pantalan ng Odessa ay nagdudulot ng pagkaantala sa paghahatid ng milyon-milyong metriko toneladang pagkain sa mga bansa sa gitnang silangan at Africa, tulad ng Egypt, Somalia at Yemen. Ang ganitong kakulangan sa supply ay nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa pandaigdigang merkado ng higit sa 20% na nagpapakita kung paano ang isang lokal na pag-atake sa pantalan ay may malawakang epekto sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinapakita rin ng insidenteng ito sa Odessa ang isang kapansin-pansing ebolusyon sa mga taktika ng pambobomba na tinatawag na Drone Swarm Saturation Strategy o Operation False Target. Sa ilalim ng 4 na yugto ng estratehiyang ito, unang nagpapakawala ang Russia ng napakaraming kombinasyon ng mga totoong Shahed, 136 drones at mga murang decoy drones tulad ng Gerbera na gawa lamang sa foam at plywood.
Ang bawat isang Gerbera decoy drone ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $10,000 habang ang Shahed drone ay nagkakahalaga ng nasa $20,000 hanggang $50,000. Pinipilit ng murang drone swarm na ito ang Ukraine na gumamit ng mahahalagang surface-to-air missiles o SAM interceptors na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar laban sa mga gawa-gawang target. Sa ikalawang yugto, habang lumilipad ang mga drone, pilit na pinaiilaw o ina-activate ang mga radar ng Ukraine na agad namang natutukoy ng Russian Electronic Intelligence o ELINT sensors upang makuha ang real-time coordinates ng air defense batteries. Pagdating sa ikatlong yugto, nagkakaroon ng saturation o overload sa target acquisition radar at nauubos sa mga bala sa canister na nangangailangan ng oras bago muling ma-reload. Sa huling yugto, kapag natukoy at naitala na ang radar network at maubos ang interceptors sa drone waves, saka lamang nagpapakawala ang Russia ng mga magkakasabay na precision strike gamit ang mga hypersonic at ballistic missiles tulad ng Iskander-M at Onyx. Dahil mabilis ang lipad ng mga missile na ito habang degraded ang air defense coverage, tumataas ang penetration rate ng mga ito sa energy grid at port infrastructure ng lungsod. Ang ganitong attritional doctrine ay nagpapakita ng matinding ekonomikong asimetriya sa pagitan ng murang pang-atake at napakamahal na pangdepensa. Ang sabay ng mga kaganapan sa Odessa noong Agosto 9 at sa Nizhnekamsk noong Agosto 10, 2026 ay malinaw na nagpapakita na ang hidwaan ay pumapasok sa isang mas matinding yugto ng long-range attritional warfare. Hindi na lamang sa mismong frontline o guhit ng bakbakan nakatuon ang mga operasyon ng militar ng magkabilang panig. Sa halip lumawak na ang saklaw ng palitan ng drone at missile strikes patungo sa mga malalalim na teritoryo at mga lungsod na kinaroroonan ng mga mahahalagang pasilidad sa industriya at enerhiya, tulad ng Taneco Refinery na matatagpuan 1,200 kilometro mula sa hangganan. Ginigipit ng Russia ang ekonomiya ng Ukraine sa pamamagitan ng pagtutok sa logistics at energy infrastructure ng Odessa gamit ang drone saturation tactics. Sa kabilang banda, pinatutunayan ng Ukraine na kaya nitong gumanti at tumama sa mahalagang strategic assets ng Russia sa malalim nitong teritoryo. Ang ganitong pagbabago sa direksyon ng giyera ay nagpapakita na ang layunin ng bawat panig ay ang pahinain ang kakayahang pang-ekonomiya at pampamahalaan ng kalaban sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pambansang lifeline. Nananatiling napaka-kritikal na usapin sa buong rehiyon ang proteksyon sa mga pasilidad ng enerhiya at pangunahing logistics infrastructure habang tumitindi ang labanan. Ang mga substation ng kuryente, oil refineries at mga commercial ports ay mga pampublikong asset na nagbibigay ng serbisyo sa milyon-milyong sibilyan. Kapag ang mga pasilidad na ito ay permanenteng naalis sa operasyon, ang epekto ay hindi lamang nagtatapos sa larangan ng digmaan, kundi kumakalat sa buong lipunan sa anyo ng inflation, kawalan ng trabaho, at kapansanan sa mga pangunahing serbisyo. Sa gitna ng mga kaganapang ito, napakahalagang panatilihin ng isang neutral, objektibo at balansing pag-uulat na walang pinapanigan sa alinmang panig ng hidwaan. Kailangang hintayin ng publiko at ng mga tagasuri ang mga karagdagang beripikasyon at independenteng ulat hinggil sa mga kulang na datos sa Nizhnekamsk, kabilang ang mga opisyal na pahayag mula sa Ministry of Defense ng Russia at sa Armed Forces ng Ukraine. Ang pag-aaral sa mga kaganapan batay sa mga beripikadong katotohanan lamang ang tanging paraan upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Bukod sa mga lokal na epekto sa Europa, patuloy rin nating dapat subaybayan ang magiging epekto ng pagkasira ng pantalan sa Odessa sa pandaigdigang supply chain at sa seguridad ng pagkain sa buong mundo. Kapag naantala ang paglabas ng mga barkong nagdadala ng mga produktong tulad ng trigo at langis mula sa Black Sea, maaari itong magdulot ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa pandaigdigang merkado na kalaunan ay maaari ring maramdaman ng mga pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng mga naangkat na pagkain at petrolyo. Sa pangkalahatan, ang patuloy na pagtaas ng antas ng airstrikes gamit ang mga bagong teknolohiya tulad ng mga hybrid drones at supersonic missiles ay nagpapakita ng isang bagong mukha ng modernong digmaan. Ang mga kaganapan noong Agosto 9 at 10, 2026 ay magsisilbing mahalagang punto ng pagsusuri para sa mga eksperto sa geopolitics upang maunawaan ang hinaharap ng pandaigdigang seguridad. Ipakita ang iyong suporta sa aming malayang pag-uulat sa pamamagitan ng pag-click sa like button at pag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga beripikado at malalim na pagsusuri ng mga balita sa buong mundo.